ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Bilang ng nasawi sa pagagupit ng Bagyong Uwan, umakyat na sa 25. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado sa mga lokal na opisyal na pa-chill-chill lang sa ibang bansa habang sinasalanta ng bagyo ang kanilang nasasakupan. Bureau of Immigration kinumpirmang lumipad patungong Amerika si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Senador Panfilo Lacson muling itinalagang chairman ng Blue Ribbon Committee. Very important witness tuloy ang pagharap sa pagdinig sa Biyernes. Ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla may kopya ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Dating Senate President Juan Ponce Enrile nasa ICU ng isang ospital at hindi umano maganda ang lagay. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Para naman po sa ating Metro News, pulis patay matapos makipagbarilan sa kabarong pulis. Sa atin naman pong Science and Technology News, pagtama ng Super Typhoon sa Pilipinas, naging mas madalas itong mga nakalipas sa taon ayon sa mga climate scientists. Sa atin naman po Lifestyle News, sa UN Tourism World Gastronomy Forum, nakatakdang i-host ng Pilipinas sa susunod na taon. Sa ating pong music trivia, kaarawan ngayon ng American singer-songwriter na nagpasikat ng mga awiting Heart of Gold at Four Strong Winds. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang raffle sa Paris, may premyong puntod. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Umakyat na sa 25 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Ayon sa Office of Civil Defense, sa naturang bilang, 19 mula sa Cordillera Administrative Region, 3 mula sa Cagayan Valley at tig-isa sa Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Nasa 29 naman ang sugatan at 2 ang nawawala. Samantala, aabot na sa 2.7 bilyong individual o mahigit 762,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Samantala, Philippine Air Force nagatid ng tulong sa mga binagyo sa Eastern Visayas. Angel Garcia sa report. Nag-deploy ang Philippine Air Force ang Black Hawk helicopter para magdala ng mga relief goods sa mga komunidad na sinalanta ng bagyong Tino sa Eastern Visayas. Umaabot sa 430 na timba ng hygiene kits ang inihatid mula sa Headquarters Tactical Operations Group 8 sa Tacloban City patungo ng Bontoc, Southern Leyte at Giwan Airport, Giwan Eastern Samar. Bukod dito, 250 na kahon ng family food packs din ang in-airlift patungo naman ng Hinanungan, Southern Leyte na agara nagsilbing pagkain sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Tumulong naman sa pagbaba at pamamahagi ng tulong ang ground personnel ng TOG-8, Philippine Army, Philippine National Police at mga civilian volunteers. Ang nasabing operasyon ay sumasalamin sa commitment ng Armed Forces of the Philippines sa serbisyo publiko, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito si Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, liderato ng Kamara patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya para sa pagbangon ng mga sinalantan ng kalamidad. Grace Mariano sa detalye.
Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng House of Representatives sa mga lokal na opisyal at kaukulang ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang pagbangon at rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng kalamidad, pinakahuli ang Super Typhoon Uwan. Ayon kay D, ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa mga kinatawan o miyembro nito upang maghatid ng agarang tulong at pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Sa muling pagbubukas ng sesyon kahapon ay sinabi ni D na naiintindihan niya na hindi nakadalo ang ibang mga kongresista dahil mas inuna nilang asikasuhin ang kanilang mga kababayan at mga distrito na tinamaan ng bagyo. Diin ni D, ang Kamara ay kaisa sa panalangin para sa kaligtasan ng lahat at sa pagtiyak ng mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Muli nating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang maghatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Patuloy din tayong makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng mga pamahalaan at mga lokal na opisyal upang mayatid ang tulong, mabilis na rehabilitasyon. Yan po si House Speaker Faustino D. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, iginiit ng Malacanang na walang puwang sa gobyerno ang mga opisyal na patsil-chill lang habang binabayo ng kalamidad ang kanilang mga nasasakupan. Pahayag ito ng palasyo matapos bumiyahe ang ilang lokal na opisyal sa abroad sa kabila ng travel ban na ipinalabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ganitong aksyon ng mga lokal na opisyal habang ang kanilang mga lugar ay sinasalanta ng bagyong Tino. Sinabi ni Castro na bibigyan pa rin naman ng pagkakataong magpaliwanag ang mga opisyal at aalamin kung ito ba ay trabaho o bakasyon, gayunman kung tungkulin anya ng mga halal na opisyal na unang rumisponde sa panahon ng sakuna. Malinaw rin anya ang utos ng Pangulo na trabaho muna bago bakasyon at hindi maaaring mag-relax habang naghihintay ng tulong ang taong bayan. Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila. Still, sasabi ko lang natin, iwasan natin na umalis ng bansa, tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na kapag mayroong sakuna or dilubyong ganito. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng DILG ang mga opisyal na umalis ng bansa sa kasagsagan ng bagyong Tino at inaasang magre-report ang ahensya kay Pangulo Marcos matapos ang investigasyon. Mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng climate change inilatag ng Malacanang. Narito naman na report ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na hindi nakatunganga ang gobyerno sa harap ng lumalalang epekto ng climate change sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakalatag na ang mga konkretong hakbang ng Administrasyong Marcos para tulungan ang mga Pilipino na makaangkop at maging handa sa matinding pagbabago ng klima. Hindi lamang iisang bansa ang maaaring tumugon dito, kundi pangkalahatan. Diba? So, ang ibig sabihin po nito, siya po, ang Pangulo po ay nag-utos na magkaroon tayo mismo dito sa ating bansa ng mga new strategies para po matugunan ang issue ng climate change. Nandyan po ang mga ginawa po ng DOST. Kabilang dito ang automated irrigation system na nakatutulong mag-imbak ng tubig at smart farming initiative na gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapatatag ang sektor ng agrikultura. Kasama rin sa mga pangunahing hakbang ang National Adaptation Plan na layong bawasan ng pinsalang dulot ng climate change sa pamamagitan ng mas matibay na mga programa sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna.
Aminado naman ng palasyo na wala pang bagong update sa itinatatag na Department of Water Resources na kabilang sa mga prioridad ng Pangulo at nakikitang solusyon sa problema sa malawakang pagbaha sa bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kinumpirmahan ng Bureau of Immigration o BI na nakalabas na ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, umalis ng Pilipinas si Bonoan kahapon ng hapon patungong Estados Unidos via Taiwan. Sa hiwalay na pahayag naman ng Department of Justice, sinabi nitong umalis ng bansa si Bonoan upang samahan sa Amerika ang kanyang asawa na sasailalim sa medical procedure. Inihayag ng kagawaran na mananatili si Bonoan sa Estados Unidos hanggang December 17, 2025. Nilinaw naman ng DOJ na bagaman sakop ng Immigration Lookout Bulletin Order si Bonoan, ay wala siyang hold departure order o warrant of arrest, kaya hindi ito maaaring harangin sa paglabas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Muling nahalal na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa sesyon kahapon na iminusyon ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang paghalal kay Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon at wala namang senador ang tumutol. Dahil dito maghahanda na ang komite sa gagawing pagpapatuloy na investigasyon sa manumalyang flood control projects na gagawin sa Biyernes, November 14. Kasama sa ihahanda ngayon ang imbitasyon para padaluhin sa pagdinig ang 17 kongresista na dawit sa pagpopondo ng manumalyang flood control projects at sina dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Eric Yap. Samantala, tiniyak naman ni Lacson ang pagharap ng sinasabi niyang very important witness at ang testimonya nito ang magbibigay ng bigat at magpapatibay sa mga kasong inihain laban sa mga sangkot sa ghost flood control projects. Sinabi rin ni Lacson na mahalaga ang magiging pagdinig ng Blue Ribbon sa Biyernes, lalo't posibleng magsimula na ang preliminary investigation ng DOJ at Ombudsman tungkol sa anomalya. 774 Balita Ngayon. Narindigan naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, may hawak siyang kopya ng warrant of arrest bagaman hindi pa ito opisyal na kopya. Inihayag pa ni Remulla na ang dokumento ay kailangan pang dumaan sa mga kinakailangan channels bago may patupad. Tanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Kaya makopy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya mas alam ko meron. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement niya. Atid na inihayag ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na opisyal na dokumento hinggil sa umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Maging ang ICC hindi rin kinumpirma kung mayroon silang inilabas na warrant of arrest laban kay De La Rosa. Samantala, local court sa bansa dapat maging final arbiter sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa ICC. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Iginit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang korte sa bansa ang dapat na maging final arbiter sakali mang isyuhan na ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa. Tinukoy ni Cayetano na hindi katulad sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat na hintayin munang magdesisyon ang korte sa bansa. Dahil kung tatanggalin ang kapangyarihan ng korte, ay magmimistulang diktatorya na tayo na kapag kakampi, hindi ipadadala sa International Court, pero pagkalaban ay hayaan na lamang. Binigyang diin ni Cayetano na mas mataas ang local court kumpara sa International Court dahil ang lokal na korte ang magbibigay ng pahintulot sa isisilbi ng dayuhang korte. Ito rin ang dahilan kaya maaaring umalis sa treaty o kasunduan ang alinmang bansa. Kawawa naman anya ang Pilipinas na kapag huhulihin ng isang international court, ang kababayan ay walang korte sa bansa na maaaring pagsaklolohan. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalin abroad
at wala kang korteng pupuntahan. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. That's totally, yung kung sino man ang analyst na nagbigay no, na mas mataas ang ICC, walang po yun, walang basis in law. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU ng isang ospital si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, mayroong very reliable source na nakapagsabi sa kanya na nasa ICU si Enrile bunsod ng pneumonia at hindi maganda ang lagay nito. Ipinaalam ni Estrada ang naturang impormasyon sa plenary session ng Senado. Kaugnay nito, nag-alay ng panalangin ng Senado para kay Enrile. Ipinagdiwang na Enrile ang kanyang ika-100 at isang kaarawan noong Pebrero. Samantala, rehabilitasyon sa isang multipurpose building na ginawang tambakan sa isang barangay sa Maynila, ikinasa. Gina Mape sa report. Isaasalang sa rehabilitasyon ng pamahalang lungsod ng Maynila ang multipurpose building ng barangay 598 sa Damcay Street, Old Santa Mesa. Kasama ang ilang department heads, ininspeksyon ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang naturang gusali na pinabayaan. Nanghihinayang ng alkalde sa nasabing pasilidad na hindi naalagaan lalo pa at ginawa lang tambakan ng mga gamit. Dahil dito tinalakay ang mga planong pagpapaayos upang mas maging kapakipakinabang at mas accessible ang pasilidad para sa mga residente. Kabilang sa plano, ang pagtatayo ng pharmacy, health center, daycare, dental consultation area, wellness area at open space para sa iba pang aktibidad, gayon din ang programa ng komunidad. Layunin ng proyekto na mas mapalakas ang serbisyo publiko at matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa naturang barangay, lalo na sa usaping pangkalusugan at kapakanan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nasawi ang isang pulis matapos makipagbarilan sa kapwa nito pulis. Ayon sa Police Regional Office 3, pumasok ang suspect na nakasuot ng pulang jacket sa isang convenience store at nagpanggap na customer bago bumunot ng baril. Nagdeklara ito ng hold up at tinangayang humigit kumulang 20,000 pesos na kita bago tumakas sakay ng motorsiklo patungong barangay Loma de Gato sa barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ang suspect ay may ranggong police captain na nakatalaga sa Caloocan City Police Station. Kasunod dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga operatiba ng Marilao Municipal Police Station. Nang makita ang suspect sa may Heritage Subdivision, Loma de Gato, sinubukan siyang pahintuin ng mga pulis, ngunit bumunot ito ng baril at nagpaputok dahilan upang gumanti ng putok ang mga otoridad. Tinamaan ang suspect at agad dinala sa ospital, ngunit idideklarang dead on arrival. Ayon sa PRO3, iniimbestigahan din kung may kaugnayan siya sa sindikatong sangkot sa seri ng robbery sa Central Luzon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 93 centavos. 68 pesos and 12 centavos sama ng palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 65 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 71 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi November 11. 53, 8, 46, 40, 19, at 18.
kung saan walang nanalo ng 108,810,101 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 4, 25, 20, 14, 12 at 5, kung saan isa ang maswerteng nanalo ng 184,998,366 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 34, 10, 2, 16, 26 at 29, kung saan walang nanalo ng 75,610,006 pesos and 60 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Pagtama ng super typhoon sa Pilipinas, naging mas madalas nitong mga nakalipas sa taon ayon sa climate scientists. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Naging mas madalas ang mas malalakas na bagyo sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Sinabi ni Dr. Joseph Vasconcillo, isa sa 2 climate scientists mula sa Pag-asa, na makikita sa kanilang pag-aaral sa mga tropical cyclone mula 1996 hanggang 2022, ang 104% na pagtaas ng bilang ng mga super typhoon na nabubuo o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility sa huling 2 dekada. Paliwanag ni Vasconcillo na 1 o 2 lamang ang pumapasok o nabubuong super typhoon sa bansa mula taong 1996 hanggang 2002, habang 3 hanggang 4 naman ang nabubuo kada taon o pumapasok sa PAR mula 2003 hanggang 2022. Ibinahagi ni Pag-asa climate scientist Dr. John Manalo ang obserbasyon na ito na binanggit na nag-aambag din sa pagtaas ng bilang ng mas matinding bagyo ang pagbabago ng klima. Iniugnay naman ni Vasconcillo ang mas madalas na super typhoon sa bansa sa isang cyclical phenomenon ng sea surface temperature anomalies sa North Atlantic Ocean na tinatawag na Atlantic Multidecadal Oscillation, ngunit may mga indikasyon anya na maaaring may ugnay ito sa pagbabago ng klima. Nakasaad din sa kanilang pag-aaral na bagaman karaniwang bumababa ang mga tropical cyclone sa Pilipinas, sa mga nakalipas na dekada, tumaas naman ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura, gayon din ang bilang ng mga apektadong individual. Ang ilang factor o salik na nakikita rito ay ang pagtaas ng density ng populasyon, pagpapalawak ng infrastruktura, mabilis na urbanisasyon at mga pagkakaiba sa mga hakbang sa polisiya. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, si UN Tourism World Gastronomy Forum nakatakdang i-host ng Pilipinas sa susunod na taon. Detalye naman ihahatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Napili bilang host ng United Nations Tourism World Gastronomy Forum ang Pilipinas na magaganap sa 2026. Inaasahang makakalap ang ika-10 edisyon ng Global Exchange ng Pagkain, Kultura at Sustainable Gastronomy Tourism ng mga leader ng industriya, chef, innovator at food advocates mula sa higit 150 bansa. Ayon sa Department of Tourism o DOT, minamarkahan ng bagong milestone na ito ang mga inisyatiba ng bansa upang i-promote ang Filipino cuisine sa buong mundo, gayon din ang pagsisikap ng kagawaran na gawing haligi ang gastronomy ng tourism strategy ng bansa. Binanggit nila ang ahensya na ang kamakailang pagdating ng Michelin Guide sa bansa, na kilala ang ilang mga Filipino chef at restaurant, ay isang ebidensya ng pag-usbong ng bansa bilang isang culinary hub. Matatandaang noong 2024, nagsilbing host ng kauna-unahang Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific ang bansa na ginanap naman sa Cebu. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, kaarawan po ngayon ng American singer-songwriter na nagpasikat ng mga awiting Heart of Gold at Four Strong Winds. Sino siya, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta.
Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, November 12, 1945, isinilang sa Ontario, Canada ang Canadian-American singer-songwriter na si Neil Young. Ito ang ika-80 kaarawan ni Young na nagsimula ang music career sa Winnipeg noong 1960s. Nang lumipat siya sa Los Angeles, California, binuo niya ang folk rock group na Buffalo Springfield. Na magsulo naman sa kanyang karera, nirelease niya ang critically acclaimed albums gaya ng Everybody Knows This Is Nowhere noong 1969, After the Gold Rush 1970, Harvest noong 1972, On the Beach noong 1974 at ang Rust Never Sleeps na nirelease noong 1979. Maraming pakilala na ang natanggap ni Young sa kanyang karera gaya ng ilang Grammy at Juno Awards habang naluklok na rin siya sa Rock and Roll Hall of Fame ng 2 beses bilang solo artist noong 1995 at gayon din noong 1997 bilang miyembro naman ng grupong Buffalo Springfield. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Neil Young ay ang Heart of Gold, Cowgirl in the Sand, After the Gold Rush, Only Love Can Break Your Heart at ang 4 Strong Winds na mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW74, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba! Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang raffle sa Paris. May premyong puntod. Aba, kakaiba yung papremyo na makukuha mo dito sa raffle na ito sa Paris. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanimusik. Narito nating balitang kakaibang ang araw na ito. Panigurado, lahat sa atin gustong manalo sa raffle, di ba o? Lalo na tuwing Christmas party. Pero, sasali ka pa ba sa raffle kung ang premyo ay isang puntod? Inanunsyo ng City Hall ng Paris ang isang pambihirang raffle para sa kanilang mga residente, pero hindi para ang pera ang premyo, no? Kundi pagkakataong makabili ng lote at makahimlay sa isa sa mga sikat at makasaysayang sementeryo sa siyudad. Ayon sa City Hall, layunin itong ma-restore o maisaayos ang mga lumang puntod na napabayaan na, kasabay ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga residente na makakuha ng pwesto sa mga sementeryong halos isang siglo ng puno. Halos puno na mga sementeryo sa Paris, pero komplikado ang pag-aalis ng mga abandonadong punto dahil sa mga lokal na batas. Pero sa pagkakataong ito, ang mga mananalo sa raffle ay mabibigyan ng karapatang bilhin at ipaayos ng isa sa 30 abandonadong puntod. Ang bawat puntod ay mabibili sa halagang 4,000 euros o mahigit 272,000 pesos at ang mananalo rin ang sasagot sa lahat ng gastos sa pagpapaayos nito. Ang mga gustong sumali sa raffle ay kailangan magbayad ng 125 euro o mahigit 8,000 peso na registration fee. Sinimulaan na noong November 6 ang registration sa raffle at tatagal ito hanggang December 31. Ayan naman talaga ang katotohanan ng buhay. Marami ang takot mamatay. Oo, pero yan ang katotohanan ng ating buhay sa mundo. Talaga may katapusan. Pero sa totoo lang, hindi naman sa paghahanda, pero iba na ang may plano. At pagkaganito ang hirap mamatay, may gastos pa rin. Kaya mas importante na handa rin, may plan tayo, no? Para at least kahit paano hindi naman mabigatan ang mga natin sa buhay na may iwanan. Anyway, yun ating balitang kakaibang araw na ito ko si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba.
Ito pala, kaya rin marami ang interesadong sumali dyan sa raffle na yan ng mga residente ng Paris dahil makakatabi mo pala doon sa puntod yung mga puntod ng mga sikat na celebrity katulad ni Jim Morrison, Edith Piaf, and Oscar Wilde. Ayan, kaya marami din ang sumasali dyan sa raffle na yan ng mga residente ng Paris. Talaga namang kakaibang balita ang inihatid sa atin ni Doc Justin. Ito naman mga kanyusik, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Ang ating po topic na bibigyan natin ng opinion ngayong araw po ng Wednesday. Sang-ayon ba kayong imbestigahan pa ang Manila Bay Dolomite Beach Project dahil sa paniniwalang may kinalaman ito sa nararanasang pagbaha sa ilang lugar sa bansa? At tiwala ba kayong hindi ito diversionary tactic lamang sa Duterte administration? Ulitin ko mga kanyusik ang ating katanungan, sang-ayon ba kayong imbestigahan pa ang Manila Bay Dolomite Beach Project dahil sa paniniwalang may kinalaman ito sa nararanasang pagbaha sa ilang lugar sa bansa? At tiwala ba kayong hindi ito diversionary tactic lamang sa Duterte administration? Para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinyon, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 12, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 43 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:08 ng umaga.